Ilan po anak nyo? Medyo kakaunti lang pero siyam ho sila. Kakaunti pero shampoo sila. Nasaan po sila lahat? Baka pwede ko sila makilala. Nasa pa ho, po yung iba nagkuha po nung yan. Ito po yung iba. Ilan taon po yung panganay? Gusto ko malaman, Kuya Richard, gaano kahirap to hanapin at kuhanin? Mahirap po talaga. May tinik po yan. Kasi gaano ba ito katibay itay? Matibay po talaga yung pagka... Matibay! Yan po yung ginagawang mga silya, mga sa bayan. Ganong katibay ito? Opo. Okay. So ito yung pinagkukuhanan mo ngayon? Opo. Para yung mga ibang pangangailangan mo sa school, sabi nga ng papa mo, naiya ka daw magsabi kay father. Opo, lalo na po yung mga pang-personal na gamit mo. Gaya ng... Gaya po ng mga sapatos, mga... ano gusto po? mong... Ano ba? Wala ka ba sapatos? Meron naman po, nakabili. Nakabili ka na? Opo, meron. Magkano yung nabili mo sapatos? Nasa 320 po. In-order ko lang po sa online po. Mayroon din po kami mga kasamang mga babae po doon, mga kasama po naming scholar ni father. Iba po nagkasawa, iba po umalis na. Bakit kaya? Nagkasawa po yung iba eh. Nagkaanak po. Hindi na mapigil yung init. Siguro nga po, hindi ko rin po alam. So sa ngayon, natitira, ilang kayo natitira doon, maliban doon sa kapatid mo? Yung pinsan ko po, tas yung isang kasama din po naming babae na bagong kuhal din po ni father. Kung may gusto kang sabihin sa mga kabataan ngayon, Kuya Richard, ano yung gusto mong iparating sa kanila? Masasabi ko lang po dapat po, priority po yung pag-aaral para yung sakripisyo po ng magulang hindi masayang sa mga nag-aaral po, sa mga kabataan, mga anak po nila. Yung hirap po hindi masayang. Yung mga pinagpaguran po nila, huwag nila sayangin sa kung ano-ano lang pong kasayahan po ng kanilang sarili, kapakanan po. Thank you po, tatay, sa pagtulong sa amin ng kapatid ko, ni Ladin. Wala pong sawang pagbibigay po ng sustento sa amin sa pag-aaral. Kahit hindi po gaano kalaki, appreciate naman po namin yun. Kahit po kahirapan, sobrang hirap po ng buhay, napipilit pa po yung bigyan kami kahit papano. Yun lang po. Anong mapapangako mo kay papa mo? Ang mapapangako ko po habang hindi ko po natatapos na aabot po yung pangarap ko, pilit ko pong aabutin para sa aming pamilya po at para sa aming kababayan. Morning po. Po? Hindi, ako dumano tayo dito na tanan natin ka ngayon na nandito meron ng mga kobo dito. Ito ho kayo. Magandang po, tanghali na po ba? Kumusta po kayo? Dito lang po kami nakatira. Malapit-lapit na po kami abutin ng tubig pagka umulan pa. Okay lang po ilagay ko to. Mic lang po to, mic. Para marinig lang po kayo. Pagsabi ka niya pag... Parang narinig po ni tatay doon, dayo po kayo dito. Opo. Taga taga Basius. Pero hindi naman po kami dayo, talagang dito rin naman po kami, paikot-ikot lang po gano'n. Kung saan po yung meron po pagtaang kami para makalipas oras. Doon po kami. Kailan no kayo nalipat dyan? Mag-isang buwan na po kami. Kaya lang naman po kami napunta rito. Ito po nga po sa pamumuhay. Medyo mahina po yung aming tangis dahil sa gawin namin kasi palagi po bumabaha yung ilong. Pwede po palang malaman ang pangalan nyo? Opo, Rogelio Bihasa po. Opo. Ilan taon na po kayo? Sa tantiya ko po, mga sa 50 na po ako. Baka humigit pa ho. Kumusta po kayo dito, kuya? Asla naman po. Kaso nga lang po, ayun nga po sa aming hanap buhay dito. Tangis isda kung minsan po ay pagka-umulan, hindi rin po kami nakahuli na isda kasi labo po yung ilog. Kasi ang ginagawa po namin, pagkalabo, tityaga na lang po kami akayat din sa bundok, magyayantok. Yun po ang pampalit pagkain Yantok po.
Ganun na ho kasi kahirap manghuli ho ng isda ngayon, no? Ay oo, lalo pag ganyan po, sir, na tumataas po yung tubig. Palagi po kasi lumalabo yung tubig. Ilan po anak nyo? Medyo kakaunti lang pero siyam ho sila. Kakaunti pero shampoo sila. Oo. Nasaan po sila lahat? Baka pwede ho silang makilala. Nasa po yung iba nagkuha po nung yan. Yung iba Ilan taon po yung panganay? Pwede man na taon gusto. Yung asawa po nyo. Oo. Hello po. Ano po pangalan ng asawa nyo? Norelin po. Norin? Erlinda po, Erlinda Bihasa. Siya naman po ilang taon? Andito po yun, may papel naman po siya kasi mahirap po, hindi ko na po matandaan kasi yung aming mga kasi wala naman po akong pinag-aralan kaya hindi ko po alam. Kapag minsan po at ako tinatantiya ko na lang po yung edad po niyo. edad ko po. Ganun na lang po. Hindi niyo mabilang kung ilang Pasko na po yung... Ay, hindi na po, sir, kasi medyo maray-ray na rin ho Yung lumipas na Pasko Papunta ho kami doon eh. Mangingisda ho kami at maghahanap po kami ng pako na daanan po namin kayo. Sabi ko nga po, kumustahin ho kayo? Salamat naman po at kahit andito ho kami sa medyo liblib ng lugar, nadadalaw po ninyo kami kahit ganito paminsan-minsan. Para makita po ninyo yung aming kalagayan dito. Gusto ko lang ho sanang malaman, baka ho kasi may maitulong po kami sa inyo. Ayun na, may listahan pala na kasi bibilin. Kasi yung mga anak ko po ngayon, medyo nakapag-aral na. Ano ho to? Yan po yung pamilya po namin, sir, na para kung halimbawa nga po ako tinatanong, ina lang po pinapakita namin mag-asawa kasi hindi naman po kami marunong bumasa, sumulat. Family Bihasa. Rogelio Castillo Bihasa, kayo po yon. Tapos si Ate Erlinda Castillo. Tapos panganay po nyo, Jojo. Opo. 2000. So 24 na po siya pala. Tapos Norilyn, 2002. After 2 years, nasundan. Tapos susunod, Richard, after 6, 2, 3, 4, 5. 4 na taon. Susunod si Ladin. 1 taon, nasundan mo kagad no? Oo. Tapos si RG, 8, 9, 10, 11, 12. 5 taon. Tapos si Renalyn, 4 na taon po ang sinundan kagad. Marco, 2018, 4 na taon po. Susunod, Renan, ano to kuya? 2019 po. 2019? 2019, kasi parang yun. 1 taon. Tapos si Lian, 2019, 20, 21, 22, 3 taon. Malaking nga hong pasasalamat ho ngayon nung magkaanak na ho kami. Kasi dati ho talaga rito, nung kami mabata pa, wala hong eskwelahan, wala pong nagtuturo. Ngayon po, malaking bagay na po sa amin yung nangyari at meron na pong nagtuturo sa mga anak namin. Kaya ngayon, kaming mga nauna, wala ho kaming alam sa mga bagay na makumpa ng pagsulat, mga taon nga ho namin, hindi ho namin alam kung anong taong kami pinanganak, kung anong buwan. Kasi nga ho dun sa ganung wala pong nagturo sa amin. Gusto kong malaman kung nag-aaral po yung mga anak nyo. Ay, yung 2 anak ko po nag-aaral ngayon. Isa ngayon po na yan pong lahat ng mga anak, maliban po din sa ito, nag-aaral po. Yung panganay at mga sumunod po? Ay, yung panganay ko po at hindi na nakapag-aaral kasi nung bata pa siya. Wala pa pong school dito? Wala pa school. Noong po na po siya nagtatrabaho ng panlisid, paglianto. Pangilang anak niyo po nung nagkaroon lang po ng school dyan? Pangalawa lang. Sinundan na. O yun po, nakapag-aral po siya? Opo, yun po nakapag-aaral. Kaso, babae nga ho, si Norilyn. Dati po siya nag-aaral sa DRT. Doon po siya sa yung pinapag-aralan po namin. Sa inyo? Dati po, doon siya nag-aaral. Nagkaroon daw nung sakit, kaya huminto, natakot. Pandemic ko noon. Ngayon, ang gusto ko nga niya uli, at saka disidido rin naman kami magulang na
sumusuporta sa kanya, makabalik siya para makatapos. Oo. Naging problema naman ho, wala ho kami magawa, wala hong alapitan pa kami tutulong sa kanya para makapag-aral siya ulit. Oo. Nasa ilang pamilya ho kayo dito? Bali, kung ano ho kami, isa, dalawa, apat, lima. Bali, 6 po kami. 6. Ito po, hindi ho siguro kayo nagkakalayo ng parang isang tiyan lang ho kayo? Oo. Pagka kung saan ho yung halimbawa, meron hong hanap buhay namin di maganda, sama-sama lang ho kami pupunta roon para... Na parang isang pamilya lang po? Isang pamilya lang po Ibig ko kami. sabihin, magkakapatid po kayo na may mga asawa dito? Oo. Okay. Pero sa inyo, sanay na ho kayo sa ganun, yung palipat-lipat? Ino po talaga yung aming kinagis na kasi nga po dun sa, tungkol naman po yun, kaya po nangyayari sa amin, sa hanap buhay ang Kung saan po yung malakas trabaho. Oo. doon po sa amin kasi, palagi ho bumabaha. Oo. Ilog, hindi ho kami makapaghanap buhay. Tapos yung yantok naman ho, malayo pa yung akyatin namin puro ilog. Kung baha, hindi ho namin kayang sugsugin para makakuha kami ng yantok. Yeah. Kaya dito ho kami medyo nag-aano muna. Nakat- Nagpapaalam naman po kami bago kami kahit po mag-anak po yung mga kampangan yan namumuno sa pinaganasipin. Nagpapaalam muna kami kung pwede kami makipamuhay muna sa mga ganitong lugar. Yeah. Ang kagandahan lang ho dito, talagang ang laya lang pong palipat-lipat, no? Opo. Totoo nga po yun. Kaya malaking pasalamat ko nga ho, una-una ang ating Panginoon kay Father kasi yung dalawang anak ko, siya ho yung tumutulong para makapagtapos yung dalawang anak ko. Sa ngayon. Ano pong pangalan? Kaya Richard po yung isa, tapos sila din yung isa. Ayun po, pasalamatan niyo sila. Maraming salamat mga anak at nang nakapag-aral kayo sa tulong ni Father. Kaya po kami nandito dahil po sa buhay po ni Ate Celine. Yan, nagkakilala po kami. Nalaman ko yung kwento ng buhay niya. Ganyan, kaya po kayo napuntahan no dito. Gusto ko sanang malaman kung may maitutulong po kami sa inyo. Yung mga anak nga po ni Tito, ano po, kasama dito namin si Ate May... Hindi po ba may simbahan doon? Oh. Doon po sila nakatira. Malapit Doon sa tinitira niyo dati? Opo, doon po Sa sa may malapit po doon. Ba't yung anak niya nandun? Mas maganda. Yun nga po, si Father nga po ang tumutulong. Nakaipadar po sila. Okay. Ang galing yun. Po kami, magkakasama po kami. Magkakasama po kami. Paano kayo nagkakilala ni Father? Kasi meron po kaming, meron po akong hipag na teacher na daycare. Siya po yung magkakilala dati sa si Father. Ngayon, nangailangan siya ng mga kamukha nga ng mga anak ko ang natutulungan pag-aaralin. Ngayon, kung mapipili yung mga dalawang anak ko, malaking pasasalamat ko. Yeah. Ngayon, nang makakilala ni Father, siya na nga kinuha. Kaya malaking bagay para sa ating pamilya ito at mayroong tumulong. Tinanong rin ho ako ni Father kung gusto ko raw pag-aralin yung mga anak ko. Talagang sa gusto ko wala lang ho akong kaya para maipasok ko sila dito sa ganitong paaralan. Ngayon, ni Father, pagka ganun, hayaan mo tutulungan kayo mga anak mo para makapag-aral. Ang galing, Palakpakan naman natin si Father. Oo, grabe. Dalawa pa. Dalawa po yung Anong grade na po sila? mag-11 na po yung isa ko. Tapos 11. 7 po yung isa. Grade 7 at saka po grade 11. Grade 10. Mag-grade 9 na po yung isa. Mag-grade 9. Tapos yung grade 10 po ngayon, Ang galing. Andito pa nga po yung isa kasi... Nasaan ho siya? Andiyan po, nagyantok po sila kasi... Hanapin niyo nga po, gusto kong makilala. Malayo po. Malayo po ba? Hindi pa mga layo, Aladin. Richard. Richard Dalia. Kasi ayon doon sa kanilang kakulangan na medyo nanghingi sa amin. May kailangan ho siya. Kasi kanya, nahiya raw naman daw sila kay Father na Humingi.
Pero binibigyan daw naman sila ni Father ng mga pambili ng pampers na nilang. Oh, sige tay. Gusto kong makilala yung anak nyo. Baka malay nyo, katekram. Alam niyo naman kung bakit tayo nandito. Hindi lang si Ate Celine, si Ate Bea, si Kuya Mark. Gusto ko talaga makatapos. Ay, oo po. Talagang, Gusto talaga. gusto po talaga nung magpagtapos. At lalo't higit po kung gusto po namin mag-asawa na makatapos yung dalawang anak namin. Ba't gusto niyo siyang makatapos? Gusto niyo silang makatapos? Kasi po ayaw ko na pong mangyari sa kanila yung hirap na dinanas namin mag-asawa. Tama. Gusto po namin na medyo maiba naman yung pamuhan lalo pag higit na magkaroon sila ng pamilya. Oh. Kasi nasubukan ko po sa kanila kung paano ko sila pinalaki sa matinding hirap. Tiyaga ang ginawa ko. Maganda po yung tinutulak nga ho natin yung mga anak natin doon sa pag-aaral para magkaroon ho sila ng mga magandang pangarap sa buhay. Kasi kung lalaki ho talaga silang ganyan, hanggang sa makontento na lang ho silang ganyan. Tapos mag-asawa ho ng napaka-aga, di ba po? Ba't padila-dila ka pa? Hoy! Ba't linuwa mo? Iinumin nila doon yan. Huwag mong gaganunin, magiging polluted yung tubig. Kuya, hindi naman po yung pang binibigay rin yung pera ang pangpapariban ko. O hingi po kalainay. Riban. December daw, baka hindi na ho natin makilala si Ate Bea. Papakulay po ako ng buhok ng slide ko. Tapos magpaparito ko ako. Hindi po. Ang ganda-ganda mo, Ate Bea. Wala ka nang kailangan baguhin sa mukha mo. Hindi. Alam po kayo mananahi. Mananahi ng? Kasi po kami ng uniform. Doon na tayo magpatahi. Ay, sa ito ano? pong dalawang ito ang mag-uniform kasi nirarank po yung aking grades. Wala po nga kaming baka mga second sem po. Pwede na po kami mag-uniform or... Bakit? Hindi pa nga pwede. Pwede na? Hindi Yung pa. mga first year. Ang pwede ay agro tapos second... O, nakikita ko yung utak ni Bakya. Nakikita ko sa ilong. Ay. Ano ba ninyo kung tinitingnan ng ganyan ang takay nakakapahiya? Kutuhanan niyo ako! Ang sigbat yung ba dati? Natagalan siya. Kasi isang naman nga pagkuto. Oo. Pakakatay mo daw kayo to. Kung ba, Kumusta, Kuya? Okay lang po. Balita ko, gusto mong makatapos ng pag-aaral. Oo nga po, sana. Bakit? Ba't gusto mong makatapos ng pag-aaral, Kuya? Para po makatulong sa pamilya. Tapos sa kababayan din na din po. Parang sila Ate Celine lang din, Opo.
Halos lahat naman po siguro, ganun din po yung... Oo. Kasi pinapalaki naman sila na katekram eh. Gaya ng kumari, may magbibigay sa isang pamilya. Kung meron silang kapitbahay, gusto nila, hati-hatino yun para meron ho lahat. Opo, ganun. Yun lang nakakatuwa sa kanila katekram eh, no? Nahinto po kasi ako dito na po ako nag-grade 7 sa Pinag-Anakan Integrated School po. Tapos, umalis po ako doon, nagtrabaho po ako sa Umiray. Inabot po ako noon ng 2 months. Nagkasakit po ako sa kabilang sa Umiray, Quezon po yun. Tapos pagka po noon, sinundo po ako ni tatay na may sakit. Tapos lumabas po ako sa tunnel. Inabot po ako ng 1 linggong may sakit. Tapos pagka dinala po ako sa ospital. Tapos panggaling ko po doon, dinala naman po ako sa sa dati ko pong teacher, kay Sir Christian po. Tapos pag po doon, mga 1 buwan po, magpapasukan na po nun. Patapos na po yung pandemic eh. Tapos yung tiyahin ko naman po, nabalitaan po niya na yung si Father Andy nga daw po kumukuha ng scholarship, mga scholar po, na ipapaaral po niya. Yun po. Kaya po na punta po ako doon kay Father Andy. Kumusta naman yung buhay niyo doon? Okay naman po. Nakwento ni Papa mo kanina, anong tawag mo kay Itay din? Itay din? O tatay? Papa? Hindi, may tawag po kami, Ama. Ama. Sa kanila, Ama. Yung po tawag ng pangkaraniwan po sa aming mga dumagat. Ano yung gusto mong maging kuya? Ang gusto ko po sana maging isang sundalo po, kaso po ayaw po nila tatay. Tsaka, kung sakali po makakatapos ako, doon na po ako sa mataas na sahod para makatulong po ako lalo sa kababayan ko at sa isa din po sa pamilya ko po. Napakahirap po kasi ng buhay. Ay, gasino lang po yung sahod ng sundalo, kumbaga po makatapos ako. Pero yun yung pinagsusumigaw ng puso mo. Po, yun nga po sana. Ba't nyo inaanuhan ng Itay? Ayaw daw po niya na may kalaban eh. Ganito po ang mangyayari. Gusto nyo kumari doktor siya pero hindi siya masaya. Pero sundalo siya, masayang-masaya naman yung puso niya. Mas mabuti na po siguro dun sa ayaw po nila tatay. Kahit para sa akin, di naman po yun balang araw po. Na makakaiwas po sa gulo. Susundin mo yung gusto ng papa mo? Siguro nga po. Kuya Richard, susundin mo yung gusto ng papa mo, hindi yung gusto mo. Susundin ko po yung gusto po ng tatay para sa akin, di naman po yun. Okay. Masunurin mo pala, no? Kasi wala naman po ako pinapakita at pinapangaraw sa kanilang masamaan. Gusto kong malaman, Kuya Richard, gaano kahirap to hanapin at kuhanin? Mahirap po talaga. May tinik po yan. Kasi gaano ba ito katibay, Itay? Matibay po talaga pagka... Matibay! Yan po yung ginagawang mga silya, mga sa bayan. Ito, pwede ko akong patayin nito pagka sumabit ako dito. Pwede po. Hindi po ako babagsak dito. Hindi po malalagot talaga. Yan, huwag lang po kayo bumitaw. Hindi po Nagawa po yan, yan. Ganong katibay ito? Opo. Okay. So ito yung pinagkukuhanan mo ngayon? Para yung mga ibang pangangailangan mo sa school, sabi nga ng papa mo, naiya ka daw magsabi kay Father. Opo, lalo na po yung mga pang-personal na gamit mo. Gaya ng? Gaya po ng mga sapatos, mga... gusto mong... Ano ba, wala ka ba sapatos? Meron naman po, nakabili. Nakabili ka na? Opo, meron. Magkano yung nabili mo sapatos? Nasa 320 po. In-order ko lang po sa online po. Nalungkot ako doon. Ano ako doon? 320. Tapos kung napaka-bless ng Kuya Dave talaga natin, isipin mo, bibigyan siya 20,000 na sapatos, 15,000 na sapatos, 10,000 na sapatos. Yung mga ganun halaga po sa Mga kagitin. mga pangkano na po. Bahay na, no? Pabahay na po sa amin. At saka bira po para sabihin ko lang po sa inyo ang totoo. Sa loob po na isang taon, mahirap na ho namin mahawakan yung ganung halaga. Sa hirap po na aming hanap buhay. 1,000 nga po ay. Ay naku, Itay, huwag kang mag-alala, Ama.
pagka nakatapos yung anak nyo, yung dalawa na yan, sabi nga ni Ate Celine, unti-unti mababawasan yung kahirapan nyo. Kaya nga po, sa totoo lang po, hindi naman po sa inaano kayo. Sa totoong buhay ko po, tuwing hapon, nananalahin ko kami mag-asawa na sa loob ng Panginoon makatapos po mga anak namin. Hindi, natutuwa nga lang din po ako sa inyo. May pangarap din po kayo sa mga anak niyo. Ay, talaga po, yun po talaga pangarap. Pag naranasan ko po, ang hirap magpalaki ng mga anak. Gusto kong malaman magkano nyo sinabaw, inihaw, yung pumubod doon ito. Gusto kong malaman magkano nyo nabibenta yung isang ganito, tay. Kasi po, may ano po yan, may sukat. 8 pipo, 8. 8 yung isawang ganito. Hindi po, yung ano po, 8 pipo yung haba. Yung haba. 8 po yung haba. Ako ba? Tapos, yung ganito po kalaki, binabayaran po sa amin na 150. 150 itong ganito kahaba. Hindi po, babawasin pa naman po yan, 8 pipo lang po siya. So ito siguro mga 3 sukat to, no? Hindi, mga isa lang po. Tapos may sobra na po siya. Isa lang to. Yung sobra naman po, hindi na po binabayaran, yung tamang sukat lang po. Ibig sabihin nito, 150 po babayaran to sa inyo, no? Nakakaano po kasi yan, meron po kasi lumukuha ng yung nabiak-biak na po yan. Meron pa akong pinapakayos pa sa amin yun Sabi yan ka na ng bisag-bisag. Tapos meron din po kumukuha ng bilog lang po siyang ganyan. Ilan taon na ho kayo nangunguha nito, kuya? Nako, sa totoo lang po ay sukat. Simula po ako nagtrabaho na hon yan. Nagbinata. Bata pa ho ako, katulong na po ako nung sirang tatay ko. Yung mga 3 ganito pa, babata ko po sa bundok. Mga ilan taon ho kaya kayo nun? Ay siguro ho, mga 10 taon pala ako. Kasi kasama na ako ng tatay ko. Basta ang dala ko lang sa gubat, yung pagnanga niya, lagay ng pagnanga. Kaya kasama na niya ako. Kasi kamukha nga po sinabi ko sa inyo na wala pa eskwelahan dito sa amin. Kaya kami, kung saan yung aming mga magulang, nakasunod lang kami kung kaya namin maglakad. Nakita ko na kung paano niya kumuha ng yanto. Kaya nung kaya ko na bumata, kahit dalawa, isa, nagpapakuha na rin ako sa kanila. Ikuha mo ko tatay at tutulong na rin ako magbatak. Ilan taon ka naman nung tumulong ka kay ama? Mga 8 years old po tumutulong na din po. Okay. Nung panahon po nyo, nung kay papa nyo, gaano kayo kabilis makakuha ng ganito? Ibig ko sabihin, gaano kadami sa isang araw? Nung bata pa ho ako. Nung kasama nyo yung papa nyo? Madami po. Madami po kasi noon po, medyo marami pa ho ayan to ngayon yun nga po sa ganito gilid-gilid marami pa ho yan to. Makukuha. Ngayon po, sa ngayon po, kahit po kahino kayo magtanong dyan, malalayo na po ang pinagkukuhan namin. Kaya sabi ko nga sa mga anak ko, magtiyaga na kayo habang may tumutulong sa inyo na makapag-araw kasi hindi na nyo kayang barasuhin kamukha ng nakaraan ng ating trabaho sa bundok. Pahirap na ho ng pahirap yan. Pahirap na ng pahirap ang buhay. Ang trabaho. Hirap na ng buhay ngayon, ano? Opo. Gano'n ka nahihirapan nung kumukuha ng ganito? Mahirap po. Kasi po halos isang araw po kami kumukuha niyan. Bali, dating na po namin sa bahay, may punduhan po. Halos gabi na rin po. Kaya nung nagpunta kanina, no, Kuya Mark, sila, ganito rin ang kukunin nila, di ba? Sa isang gabi, bali, ilang araw kayo kukuha doon? Halimbawa po, pupunta po kami doon na isang araw, maggagawa po ng bahay, tapos kukuha na rin po. Doon na rin po kami magtutulog mga 2 gabi o 3 gabi po, para marami po yung makuha namin. Gaano kaya karami yung pagka isang gabi? Parang 2 araw yun, di ba? Opo. Ay marami-rami na din po, depende po sa lakas po nyo. Sa bagay, ano? No. Ito siyempre, pa to, hatak-hatakin po ito sa... Kasi Aakayatin pa po. Marami pa pong proseso din bago po makuha. Tapos ang sistema pa ho na pinagkukuhaan namin dyan, ahon losong po kami, pero batak-batak pa rin ho namin yan. Ahon losong na ganyan. Kaya depende po sa lakas po yung marami po nung makukuha nyo. Hanggang kailan mo ipaglalaban yung pangarap mo? Hanggang makatapos mo siguro. Kasi mahirap na talaga. Opo. Pagka hindi ka nagtiis ngayon, kailan pa?
pagka meron ka ng pamilya, doon ka palang mag-iisip ng gano'n, mahirapan ka na. Ay, oo, talaga naman. Ngayon pa lang, mag-isip ka ng 1 million times bago ka magpagbuo ng pamilya. Opo. Kasi marami daw, sa tribo naman nila Ate Celine, maraming nagtangkang mag-aral, magsubok, magtapos doon, pero hindi na kinakaya, sumusuko. Mayroon din po kami mga kasamang mga babae po doon, mga kasama po naming scholar ni Father. Iba po nagkasawa, iba po umalis na. Bakit kaya? Nagkasawa po yung iba eh. Nagkaanak po. Hindi na mapigil yung init. Siguro nga po, hindi ko rin po alam. So sa ngayon, natitira, ilang kayo natitira doon, maliban doon sa kapatid mo? Yung pinsan ko po, tas yung isang kasama din po naming babae na bagong kuhal din po ni Father. Ang bait ni Father, ano? Ilan na kaya napatapos ni Father dito sa inyo? Wala pa po. Pero yung isang dumagat din po sa amin, sundalo na po. Galing. Palakpakan naman sa Father. Okay, soon ikaw na. Siguro nga po. Sana nga po. Pero nakakatuwa lang, hindi mo lahat tinaasa kay Father, ano? Opo. Nakakahiya na din po kasi, kanya po yung bayad po sa school, uniform. Ay nakakahiya na po magsabi ng mga pampersonal na gamit po. Okay. Ilan taong ka na nga, kuya? 18 po. 18. Anong sa'yo? Ano yung maitutulong ko sa'yo? Siguro po sa mga pampersonal na gamit po siguro, kahit po pa paano. Sige, sabihin mo lahat na yung mga gusto mong bilhin ko para dalhin. Kasi ganito mangyayari, luluwas ka pala bukas. Opo. Ganito. Ano? Fairness ba? Ay baka hindi pa po, sa Sunday na po siguro. Nag-wifi naman po ako kahapon, nagsabi na din po ako kay Father. Natutulong po muna ako kay Tatay sa pagtatrabaho po. Isasabay sana kita bukas umaga. Bukas, pwede din naman po siguro. Ewan ko po si Tatay. Pwede na, para siguradong sasakayan mo. Para makamusta na rin kita doon. May mga bayarin ka bang ibang bayarin doon? Sa ngayon po, meron po jersey po nung ano po namin, may intramurals po kasi kami. Intrams po. Ay sumali po ako sa basketball, tas volleyball. Ay kailangan daw po ng jersey. Tas kaya po pumunta dito para makakuha po ng pambili. Tas meron po kaming ball prisa po ba yun? Tas may babayaran din po kami doon. Tayo nakakayaman. Pero minabuti ko na kayong kumustahin. Kaya tinatanong ko kung ano yung... Kasi pagbaba namin, baka mabili namin, tapos mabalik. Kasi kung bibigyan mo din kung meron mang perang kategram kasi, ganun din, bibilin din doon sa napakalayo. Hindi kung ano, kami nang makabili. Tanong ko pala, Kuya Richard, paano kayo nagkakilala nila, Ate Celine? Bali po magpinsan po kami, pero dati po hindi po kami magkakilala kahit po magdaanan kami, hindi po kami nag-uusap. Tas, ang liit ng mundo! tas pumasok po ako sa pinag-anakan, sa integrated school po. Doon ko po sila talaga nakilala po. Ba't gano'n Ate Celine, Kuya Mark? Kasi nga po, ganito po yung lugar namin. Di po ba? Sit yung pinag-anakan. Hindi, wait lang. Ba't gano'n? Kung di pa natin sila nadaanan, hindi mo mabanggit sila. Mapagkitin po at makikita naman po talaga sila. Dapat yan tayo sinasabi. Tama Kasi ka naman. nakita ko lang itong ano. Opo. So sabi ko puntahan kayo. Wala man kaming dala, sabi ko gusto ko kayong makamusta. Ako po yung nakabangka ka ngayon na pagdaan yung pumasok dito kanina. Yung ba may andun na yung bangka na sinasakay nito? Hindi ko napansin nun tayo. Ako po yung pumasok na kumakaway pa. Pinawayan ko si Kim. Pakita nga yung bangka na yun. Sinasakay. Okay, pero okay lang ba tayo? Kasi wala kaming dala pero nangamusta kami. Okay. Malaking salamat po at naka-advocate dito sa amin. Kasi baka kategram, pagbaba namin, siyempre kung may gustong pabili si tatay, madala na lang natin. Kasi ayaw mo naman magsabi ng Saka na lang po siguro. Nakakahiya din po magsabi ng mga kailangan. Kung may gusto kang sabihin sa mga kabataan ngayon, Kuya Richard, ano yung gusto mong iparating sa kanila? Lalong-lalo na yung mga batang ibinibigay na lahat ng mga magulang, pero inuuna yung pag-girlfriend, pag-boyfriend, dakwatsa, walang focus ba sa pag-aaral? Masasabi ko lang po dapat po priority po yung pag-aaral.
para yung sakripisyo po ng magulang hindi masayang sa mga nag-aaral po, sa mga kabataan, mga anak po nila. Yung hirap po hindi masayang. Yung mga pinagpaguran po nila, huwag nila sayangin sa kung ano-ano lang pong kasayahan po ng kanilang sarili, kapakanan po. Okay. Kung may sasabihin ka kay Papa mo, ano yung sasabihin mo? Thank you po, tatay, sa pagtulong sa amin ng kapatid ko, ni Ladin. Wala pong sawang pagbibigay po ng sustento sa amin sa pag-aaral. Kahit hindi po gano'ng kalaki, appreciate naman po namin yun. Kahit po sobrang hirap po ng buhay, napipilit pa po yung bigyan kami kahit papano. Yun lang po. Anong mapapangako mo kay Papa mo? Ang mapapangako ko po habang hindi ko po natatapos na abot po yung pangarap ko, pilit ko pong aabutin para sa aming pamilya po at para sa aming kababayan. Okay. Good job. Pero kung sabay ka na sa amin, bukas umaga. Sige po. Ay, tatanong ko po kay tatay kung pwede na po. Ayan, tanong mo si Papa mo. Hindi ko para sa akin, pabor din kasi hindi ka mamumroblema ng sasakyan pa uwi kila Padir. Ayun. Ganda pa. Isa pa, at hindi ko nakikita at hindi ka nabibigyan ni Sir, ay nararamdaman ko naman na... Hindi ko siya ibebenta, tay. Hindi ko siya ibebenta. Tsaka wala pong bibili sa akin. Ko sabihin, Sir, kung ano po yung maibibigay niyo, ngayon pa lang ho, at hindi pa ho nabibigyan itong anak ko. Maraming salamat na po. Welcome, tay. Papasalamat na po ako. Welcome po, welcome. Magkano sana ang kikitain mo dito? Hindi ko pa po alam eh. Kasi hindi ko pa po tantyado. Putol-putol nakuha niya yan to kaya... Pero magkano sa tingin mo yung kikitain mo na gusto mo, yung target mo na kailangan mo Yung kailangan ko po para madala po doon. Mga po siguro mga 1K po para po sa... Pabigyan ko na din po yung kapatid ko. Dalawa po kasi kaming kasali po sa iniisip talaga yung kapatid. Opo. Dalawa po kami sasali po sa basketball. Tapos volleyball, badminton. Kailangan mo magkaroon ng 1,000 ngayon talaga. Oo nga po sana eh. Wait lang. So, ko lang. Wala lang naman yung bayan. Hindi, lang. Natutuusin lang. Ito lang talaga kasi hindi ko alam yung pauwi namin. Magkano ba kailangan nating matira? Ay, nakapahiya yung mag-iiwo. Sige. Sa'yo na to. Magtitira kaming panggas namin. Sa'yo na tong... Nakakaya naman po masyado. Tanggapin mo yung 4,000 para may pang... Ay, nakakaya naman po masyado. 5,000 na para... Ay, lalo na po. Sige na, ito panggas lang namin. Gusto ko tanggapin mo to. Ay, nakakaya man po pero tatanggapin niyo po. Thank you po. Welcome, kuya. Gusto ko pagpatuloy mo yung mo, ha? Opo. Yung pangarap mo makatapos. Sabi nga ni Ate Celine, laging tumatatak sa ko yan. Sabi ni Ate Celine, pag nakatapos siya, unti-unti mababawasan yung kahirapan ng mama at papa niya. Kasi po, isang pagkakataon po, naisipan ko na pong huminto ng pag-aaral. Doon ko po naranasan yung halos lahat pong trabaho dito sa gubat. Napakahirap po. Kaya mas minabuti ko na pong magpatuloy po ng pag-aaral. Isa na lang po, hindi ko po nasusubukan halos sa lahat po ng trabaho, yung makatapos po ng pag-aaral. Kaya pipilitin ko pong makatapos po. Okay, congratulations. Thank you po. Okay. Congratulations po, meron po kayong anak na ganyan yung pananaw at prinsipyo sa buhay. Natapag na ang butso. Nanginginig ka, Tekram, sa inaabot ko. Ayaw tanggapin. Nakakahiya po kasi. Sabihin, may tanong po ako siya. Bukas po, hatid ko po mga anak ko para masabay ka na. Hindi ka na mahirapan, Sige po. Papunta doon. Awakan mo, parang ayaw mo. Sige po. Paano mo yan? Gastos mo. Thank you po. Thank you po ng marami. Welcome, kuya. Ako, masaya ako sa mga batang nagsusumikap, may pangarap. Para sa pamilya. Hindi lang sa pamilya, pati yung katutubo mo.
May pangarap ka din sa mga katutubo. Opo. Nakaka-proud lang talaga si Father, eh, no? Sobra lang, ano. Oo nga po, kahit po ganun yung nangyari po sa mga babae, tumanggap pa rin po siya ng isang babae pa na magiging scholar po niya. Kahit po yung ibang babae, iba po nagkaanak, iba po umalis ng walang paalam. Masaya ako na nagkatagpo tayo, kuya. Opo, ako din po.